Hey, hot chick. May kasama ka ba? Meron po kasi may kausap. Do you mind if I join you? Okay. Want some drink? Take it. Hindi ko po siya pinagsamantalahan. Sinamahan ko lang po siya. Dahil po ang sabi niya, hindi daw po magandang pakiramdam niya. So, dinala ko po siya sa isang lugar para magpahinga. Wala po akong masamang intensyon. Your statement will be noted. Let's proceed to the next suspect. So, Miss Ruth, the mother of the victim was accusing you for misconducting your counseling. Hello, good morning po, Miss Ruth. It's your next appointment na po. Naka-interview. Good day, Miss Ruth. I heard that you're a good counselor and I needed some advice kasi hindi ko alam kung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano siya i-handle. Okay, I will take that as a compliment. So, ano ba pwede ko matulong sa inyo? Ano po kasi kagabi? Pumunta po ko sa bar. Saan mo po ko pinapapunta? I met a guy who offered me some drink. And after a few minutes, I felt busy. Busy na lang ako sa pamilya na kwarto din. Wala na akong saplot. I see. So, hindi ka bang gawin ang best friend? Of course po. I want you to go to this bar. Like a bar store. Sure po mo ako. Take it. Your Honor, pinayo ko lang naman sa kanya na umuwi muna to take some rest at pag-isip-isipan yung mga nangyari at yung mga bagay-bagay. Pagkatapos nun, sabi ko sa kanya na ituloy na lang namin yung session namin sa mga susunod na pagkakataon. I see. We'll take your statement into consideration. For now, let's move on to the next person involved in this case. Miss Honey, the mother of the victim, was indicting you for discriminating her daughter and bullying. May I know what is your statement? Okay, class, you may now go home, but Miss Reyes will stay. Goodbye and thank you, Miss Honey. Miss Honey, ano pong kailangan niyo sa akin? Nati, gusto ko lang malaman kung anong ginagawa ko sa pool party niyo. Ano po ba? Sinama lang po ako ng stepmom ko sa pool party na yun. Tama. Are you sure? I know what happened that night. Ang alin po? I saw you with Charles. You and him, you're doing something fishy. Something which hindi ko po alam sinasabi niya mas alas na po ako. You're just a trash. Isang maduming babae. Binebenta ang pool sa mayayamang lalaki para magkaroon ng pera. Kawawa ka naman. Kailangan pa ibenta ang katawan para magkaroon ng pera. Kawawa ko sa'yo. Your Honor, marahin ko po itinatanggi na ako'y nang bully o na-discriminate. I was only trying to discipline her. Wala akong masamang intention na manakit ng damdamin. Alright, Miss Honey. Your story is fine for now. Let's move on to the next person. So, Miss Lucy and Mr. William, kayo ang huling nakita ng kasama ni Zaira Reyes. So, what is your statement?
Oo. Ito na ba siya? Oo. Andito na napag-usapan natin siya. Nice. Malaki-laki rin to. Ito na siya. So, William, this is Zaira. And Zaira, this is William. Ang ganda niya talaga. Hindi nakakasawang titigan. So, ano ba yan? William, kung nabala sa kanya. Zaira, siya nang bala sa'yo. Oh! Bakit po, Miss Lucy? Tulungan niyo po ako, kapitan! Oh, gising ka na pala. Handa ka na ba sa gagawin natin laro? Ano? Ano na rin pinagsasabi mo? Babayaran kung magkano yung binayad sa inyong stepmom ko. Pakawalan mo lang ako, please. Babayaran? Sigurado ka bang kaya mo akong bayaran? Oo, bigyan mo lang ako ng kunting panahon. Para mabayaran ka, please. Pakawalan mo na ako. Ayoko. Kaya simulan mo nang tumakbo. Dahil kapag nahuli kita, mawawala ka na sa mundong to. Huli ka. Zaira just dropped by the club. Inibitahan ko lang siya makipag-usap. She was upset about the home stuff. After that, that's all. Umuwi na siya. After the conversation I had with her, sabi niya kailangan niya na umalis. Hindi ko na siya sinundan o pinilit pa. Pero bakit sinabi ng mga witnesses ay mukha siyang takot nung siya ay kasama ninyo? She was emotional. Pero choice niya yun. Wala kami ibang ginawa sa kanya. Maybe she ran away or did something to herself. Wala kaming kinalaman dun. Your Honor, as we can see, the suspect was telling their statements. Pwede na ba namin malaman kung ano ang judgment mo? All the suspects are